i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. I-boycott. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po yung ating mga kapatid sa KOJC at hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag ho muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yang napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating andike na rin po sa pagkakaalam ko yung andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya, Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Wala. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong Vice Ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Wag na muna yung McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi, pero kung ano naman talaga, kung talagang kaya naman sa bahay, ano na lang, magluto na lang yung gusto mo, yung mas maganda kasi yung lutong bahay na lang ba? Ano lang, mas matipid na, tapos sigurado ka na yung mga ilinagay mo, yung hindi ka nga yung kahit papahano, healthy, di ba? Oh. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya, hindi lamang po yung mga taga Mindanao, hindi lamang po yung mga taga Luzon, hindi lamang po yung mga nagbabanat buto, nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's.
hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam ho ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba eh. Dahil hindi naman siya yan eh. Kumikita lang siya eh. Di ba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Correct. Kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong, subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi Real talk. pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Saludo. Hindi saludo siya po. maaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay ginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka mambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. boycott. Ipakita natin. Oo, kung sakaling, ako naman ho talaga, kung merong nagpapabili ng ganyan, mas prepare ko ho talaga yung Jollibee na lang. Ano pa yun eh, gawang Pinoy yun eh, di ba? Yan, ano yun eh. Ika nga tangkilikin ng sariling atin. Di ba? O wag yan, ano na lang. Maging si VP Sara, mantakin nyo na lang ho mga kababayan. Ay, teka, ba't yan? O, mantakin nyo na lang ho, itong si VP nga, di ba? O, nandyan ho siya, dyan ho siya sa mga, dyan sa bida ang saya. Di ba? Kasi masaya si VP eh, kasi panalo na siya sa 2028. Ang ating pagkondena sa pambabastos ni Kaya Vice nga. Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ko sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Correct. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit ng walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw,
Wala ka. Mm. Walang Imagine, pwede kong babuyin dito yung nanay ni Vice, pero hindi ko natin gagawin. Kaya kong bumaba doon sa level na yun. At karamihan ng mga DDS, masakit silang bumalagbag kaysa sa atin. Kaya nilang babuyin ang ina mo. Hindi mo ang nanay mo, Vice ganda. Di ba? Kaya namin, pero hindi namin ika nga gagawin ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, di naman kami inaano ng nanay mo. At ikaw, dapat sana hindi mo ginawa yon dahil naglabasan pa yung mga video na binati ka ni Tatay Digong sa birthday mo. Di ba? Yung tipong, yung respeto ba? Yung kaakibat na respeto sana na ibinigay mo doon sa mama na kinidnap at pinadala sa The Hague, Netherlands, dapat sana pinakita mo kahit paano. Kahit hindi mo obligasyon na gawin yun. Doon na lang sa edad at doon sa naging dati siyang presidente. Dapat sana kinonsidera ho yun itong si Vice. Alam ko naman di mapapanood to ni Vice. Kung baga nagpapaliwanag tayo dito sa ating mga kababayan. Kung baga ipinapakita natin dito na hindi tayo tulad nitong si Vice, yung mga Duterte supporter, hindi ho tayo bababa doon sa level niya para lamang makagante, mabanatan, pati yung kaya nating balagbagin yung kabayo na yan. Kaya nating paarayin, ika nga. Kaya natin pasabihan siya na aray ko, kaya natin pagawa sa kanya yun, kahit hindi natin banatan yung mga malalapit sa kanya. In the first place, di naman siya politika, at saka yung nanay niya nananahimik, wala naman siyang kinalaman dito. At kagaya doon kay Tatay Digong, wala namang kinalaman si Tatay Digong sa concert niya, ba't niya pa dinamay-damay, di ba? Ngayon, pati yung mga ini-endorse niyang produkto, nababanatan to, di ba? tututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Ramdam Dito ko po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico